Ngalan, ngunit magkaibang pinanggalingan. Iisa ang hangarin, kalaban sa isang pangarap. Iisa ang mundong tatahakin. Isang babaeng mamahalin. Sinong makikihati? Sinong magwawagi? Pero sa pag-ibig na para lamang sa isa, hindi maaaring tayong dalawa. Moving on, a series of independent films take the scene by storm. Panoorin natin. Indie movies rule on this week's The Ticket. Internationally acclaimed and multi-awarded actor Yul Servo adds another notch to his belt as he bagged the Best Actor Award in the 35th Brussels International Independent Film Festival last Monday for his performance sa Toronto. Back-to-back success pa rin ito dahil tinanghal din na Best Asian Film ang isa pa niyang movie na Brutus. Parang tuwan-tuwa kasi ako bago binanggit yung Best Actor, parang sabi ng jury, hindi sila nahirapan sa pagpili sa akin kasi lahat nag-agree sila. Okay. Lahat ng international jury. Tuwa ako. He's acknowledged as a well-known actor in Europe because pangatlo na niyang award ito eh. Una yung Batang West Side noong 2001. Tapos 2004 nag-participate uli siya sa Naglalaya. Tapos ito yung third niya, yung Toronto. Na-hail din siyang Best Actor. Here's another film na pinagkakagulo na rin internationally dahil sa numerous screenings nito abroad at sa pagkakapili dito as the opening film ng 10th Cinemanila International Film Festival. Starring former matinee idol Sherwin Ordonez, ang Kurap, and this time Sherwin sheds off his clothes and his wholesome image. Every actor has a goal to improve his craft. So parang from this movie, maganda yung script, maganda yung story. Yung facing ng movie, sobrang bilis. So, parang sinabi sa tao na huwag kang uurap para makasabay ka sa movie. Get hooked on the sci-fi thriller Zenoa 2, The Clash of the Bloods, starring Victor Basa. At di lang daw exciting twists ang ating aabangan, kundi pati raw ang bonggang special effects na mapapanood sa pelikula. Saka po yung half. Ako yung half. Hindi mo po alam kung ano masama ako or you don't know if I'm good or evil. It's very graphics heavy. I mean, CG, a lot of really good effects. Humahabol naman for the Halloween season ang first indie starrer ni Mark Heras, ang thriller na Sapi. I'm hoping po na sana mapansin nila na kakaibang Mark yung nangyayari. Hindi siya na parang Mark na pa-cute na pa-tweetums, diba? So, ayun, sana po mapansin nila. Pero ang real-life horror na hinaharap ni Mark ngayon, ang mga akusasyon sa kanya na nakikisaw-saw di umano sa komplikadong relasyon ngayon ng dati niyang ka-love team na si Jeneline Mercado at ama ng anak nitong si Patrick Garcia. Yung mga narinig ko ring issue na parang bakit ako nangingialam. Hindi ko naman alam na yung ginagawa ko palang parang pagtulong or parang to back up Jen is masama pa pala. So, as for now, basta dito lang naman ako lagi for Jen. Then yung sa problem nila with the family, siyempre sila nang bahala doon. But could it be dahil nakahanap na ng sariling inspirasyon si Mark sa katauhan ng anak ni Nadia Montenegro na si Ina Asistio? Hindi. Sobrang family friend namin yan. Sobrang family. Siguro someday, pero not now. Bata pa si Ina. So, ayoko masira yung trust and ayokong mawala dun sa grupo ng family nila. So ngayon, siguro someday. Promise ka raw kay Nadia na nalalaki na ba siya? Ano yun, siguro sagutin ko kayo after mga 4 to 5 years. And this, Ina confirms sa preview ng kanyang unang pagsabak sa showbiz as a pianist in Davao during World War II in the Indie Concerto. Akin lang po kasi, yun nga ngayon, ilang taon pa lang ako. So, yung closeness namin ngayon, mas pipiliin kong ganito na lang muna kami. Kasi bata pa ako. Family na din talaga siya sa amin. Still in the movie world, every year na talaga inaabangan ng Cinnamon Originals, and recently, they just held their grand press conference at eto ang aming nakalap. Cinema One presents 7 indie masterpieces na patutunayang sila ay iba, astig at orig. And last Wednesday, ipinakilala na sa press ang 7 obrang mapapalad na napili among thousands sa 4th Annual Cinema One Originals Digital Movie Festival. Isang naiibang love story between a young girl and a grown man. Written and directed by Byron Bryant, Alon stars Chari Pineda, Mark Hill, and Yula Valdez. The movie consists of only 3 characters. Itong May December affair in this film is more sa puso. It's like
a 50-year-old falling in love with an 80-year-old. At the same time, he also has a dying wife. Alan ko kasi parang waves of emotions. A grown man and a 12-year-old child explores a different type of friendship and love in Dose. Written and directed by Sene Dique, the film stars internationally acclaimed actor Yul Servo with Emilio Garcia, Irma Adlawan, and Fritz Chavez. Mahirap pa rin yung karakter niya, pero alam mo, ibang naman yung role ko dito. Parang ako yung nag-ano ng bata, di ba? Nagpakita ng ano, di ba? Nagulat ng kamunduhan. Tampok naman ang kwento ng isang pamilya at mga pinakatatagong lihim nila. Techi Agbayani and Joel Torres stars in Richard Somes. Ang papel ko ay isang ina. Typical na Pilipinong nanay na nakatutok sa pamilya, mapagmahal, maasikaso. Ang catch is, the movie is all shot in Ilonggo dialect. A joyride from Manila to Vigan turns into a soul-searching trip sa obra nina John Red at Carlo de Guzman, Ang Motorcycle. Starring Jason Abulos, Noni Buencamino, and Kat Alano. Considered as this year's most controversial finalist at winner ng Lino Broca Grand Prize Award in this year's Cinemanila, Imbornal, written and directed by Sherad Anthony Sanchez, shares the story of two teenagers who are on their path to manhood. Kwento naman ng ilang teenagers na nangangarap makapasa at makapag-aral sa State University ang ilalahad ng obra ni na Roman Olivares, Ina Miren Salazar at Alfred Reyes sa Upkat, starring Felix Rocco, Bembol Rocco at Mark Hill. Yung role ko po dito is the lead role. Ako po yung anak ni Bembol Rocco. Hati sa tatlo yung movie, yung storya. Ako naman, yung gusto ko talaga pumasa ng Upkat, pero ayaw pumayag ng daddy ko. Ruelo Lozendo and Sherad Anthony Sanchez goes back in time to give more insight sa ating kasalukuyan. Sa Colorete, catch these digital gems sa campus tour nito from November 19 to 27 at abangan kung sino sa kanila ang mangingibabaw at the Cinema One Originals Awards Night on November 28 at the ABS-CBN Dolphy Theater. Huwag naman pahuhuli at saksihan ang mga naiibang kwento from December 3 to 10 at the Robinsons Galleria in Cine. After their very controversial breakup earlier this year, tinututukan pa rin kung posible pa nga bang magkaayos o mauwi man lang sa pagkakaibigan ang relasyon ni Jericho Rosales at Heart Evangelista. Pero nito lamang rumors came out that Heart has found new love sa isang non-showbiz guy. Jericho Rosales, apektado nga ba ng pagkakaroon daw ng bagong boyfriend ni Heart? At totoo nga bang babalikan na niya ang dati niyang kaparehang si Christine Hermosa? O may ibang babae pang nilalaman ang puso niya? Jericho Rosales answers all. Dito lang kung saan una ka sa balita, Cinema News Alert Weekend Edition. After 20 years, muling nagsama-sama sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon para sa movie remake ng all-time favorite sitcom na School Bukol para sa darating na Metro Manila Film Festival this December. Masaya pa sa masaya. Ang importante sa amin yung nasasaya kami at natutuwa kami sa ginagawa namin. Super special daw ang movie na ito dahil halos 90% ng original cast ay muli nating makikita. Kasama na syempre dito ang megastar na si Sharon Cuneta. Kapatid namin si Sharon talaga. Si Sharon, yan lang ang tanging babaeng kapatid ng Escalera Brothers na nakatira sa Davao. Na kasama siya sa movie noon na School Bukol at sa TV rin. Siguro ilang episodes sa. Hindi talaga nagtagal dahil sa amin nakasentro ang dalawang loko. So, may kapatid lang kami, si Sharon Escalera. Pero sa grand movie na ito, ilang issues ang naging laman ng usap-usapan ng bayan. Una na dito ang pagpipiyansa ni Vic Soto sa komedyanteng si Richie De Horsey na 4 na taon nang nakakulong dahil sa illegal drugs. Alam mo, mixed emotion ako. Natutuwa ako, pero nalulungkot, nahihiya dahil sa mga naiwan ko nung araw na nagtiwala sa akin, katulad ng Tito Vic and Joey. Si Tito Soto, pinaalam kung ano yung kung ano yung estado ng case ko, sinabi naman available ako. So, si Vic Soto, pinansa sa akin ng 120,000. Pero ongoing pa rin ang kaso ko. Salamat. Dito ako magpapasko. Ako, personally, sumuko na akong katutulong sa kanya. Alam niya yun, ilang beses na kasi nangyari in the past na tulungan ko siya. Tapos, maliligaw ng landas.
ina-research namin kung nasaan